Mga kasama. Sa loob ng 15 taon. Ang aking sining group. Ang nangunguna sa Sia Empire. Itinayo ko ang imperyong ito. Bilang parangal, sa walang hanggang paghahanap, sa nawawala kong anak, si San Ning. Ngayon ay inihahayag ko, ang Sining Group, ay gagamit ng lahat ng paraan, para mahanap ang anak kong matagal nang nawala, San Ning. 50 milyon na prep, ang igagawad sa sinumang, magbibigay ng impormasyon. 50 milyon? Ang makakahanap sa kanya, ay maaaring humiling, ng kahit anong bagay, na kaya kong ibigay. Posisyong A. Grabe ito. Tutuperin ko, ang kahit anong hiling nila. CJ, kailangan ko siyang hanapin. Defender la justicia por reivindicarme. No hay problema. Admiro las personas con habilidades. Como tú, una diseñadora talentosa, no debe... Kuya Haoxian, ginawa ko ito. Sichuan-inspired na disenyo. Ipasa mo ito sa kumpanya. Mapapansin nila ang galing. Ningning, ang galing mo. Ang ganda ng disenyong ito. Bakit mo ibibigay sa akin? 5 taon na ang nakalipas. Iniligtas mo ako mula sa pagkalagot. Sa snowstorm noon. Estoy encantado. Kapag nanalo itong disenyo, pakakasalan kita. Sa basbas ng pabrika. Siyempre totoo yan. Kung hindi, bakit kita ililigtas? At patutuloyin pa. Kuya Haoxian, ang bait-bait mo sa akin. Siempre que me permitas ver May iba ka bang bala? Pakita mo sa akin. Tiyak panalo tayo nito. Alaynan, may mga hindi pa tapos. Ganito gagawin ko. Mag-o-overtime ako sa linggo to para matapos lahat. Talagang espesyal si Ningning. At huwag mong, bago i-announce ang results. Secret muna tayo. Huwag kang magsalita. Bakit, Kuya Haoxian? Nangako ka ng kasal. Nagsisinungaling ka ba? Hindi kita lolokohin. Ningning, gusto kong ipagmalaki tayo pagkatapos ng awarding. Ningning, 5 taon na tayo. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Hindi naman. Naniniwala ako sa iyo. Magsisimula na ako. Takang-taka talaga. Pag nakuha ko na ang award, magkaiba na ang ating mga mundo. Magpapakasal ako sa'yo. Panaginip lang yan. Agradezco al Señor. Chairman, May balita na ba sa anak ko? wala pa po, sir. tiene muy buen temperamento. Ito po ang embroidery design ng shoe brocade mill. Pakitingnan po. Halika rito. Isusuot ko sa'yo ito. Ma, Mother's Day ngayon. Bakit ikaw ang nagbibigay? Salamat sa pagiging anak kong mahal. Ikaw ang nagpasaya sa buhay ko. Parehong-pareho ang disenyo. Walang pagkakaiba. Baka naman, nanggagaya ba ang designer na ito? Hindi. Mga alaala ito, nung bata kami ni Ningning. Kailangan kong makausap ang designer ngayon din. Opo, sir. Si Ningning to. Tagapangulo, may kalahating oras pa tayo. Malapit na tayo sa pabrika ng tela ng Shuji. Sa aming pagsisiyasat, natukoy kong ang designer ay si Lin Haoxian na empleyado. Deputy Workshop Director ang kanyang ama. May kasama siyang 5 taon na silang magkasama. Kasama. Ano ang pangalan niya? Sang Ning. Tagapangulo, pakikalmahin po ninyo ang inyong sarili. Nitong mga nakaraang taon, maraming impostor ang nagsabi. Sila ang batang dalaga. Hindi sapat ang isang pangalan para makumpirma. Ngunit itong si Sang Ning ay nagtatrabaho rin sa pabrika ng tela. Nasa archive ang kanyang mga nakaraang medical records. Ipaparehistro ko ang field samples para makumpirma. Ano man ang resulta. Nagustuhan ko ang larawang ito. Mag-anunsyo. Magdaos ng malaking seremonya ng pagkilala. Taasan ang premyo ni Lin Haotian mula 50,000 yen tungo sa 5 yen milyon. Itaas ang ranggo ng kanyang ama. Bilang Deputy Factory Manager. Naiintindihan ko po. Ningning, sobrang namimiss ka na ni nanay. Para ang sasakyan. Ang larawang ito. Kumusta? Handa na ba ang aking larawan? Tapos na.
Heto na. Magandang araw. Gusto mo rin bang magpalarawan? Hindi. Gusto kong bilhin ang larawang ito. Ito ho ba? Ibabalik ko po ito para sa inyo. Magkano? Japanese yens 100. Handa na ang inyong larawan. Ang inyong uniforme ay nagpapakita. Nagtatrabaho kayo sa pabrika ng tela ng Shujin. Bakit kayo nagpipinta dito? Alam nyo ho, pinapaganda ko ang aking kakayahan sa pagpipinta. Para suportahan ang promosyon ng boyfriend ko. Kapag nakapag-ipon na siya, makakapagpakasal na kami. Ramdam kong, mahal na mahal mo siya. Magkasing edad kayo ng anak kong babae. Panahon na. Para mag-isip na rin siya ng pag-aasawa. Naway maging masaya ang inyong pagsasama. Aalis na kami. Paalam, tita. Parang pamilyar ang mukha ng babae. Baka naimagina ko lang. Magsisimula na ang seremonya ng paggawa. Ibabalita ni Haoshen ang engagement namin. Ang laking pera. Kailangan kong isauli sa kanya. Miss na miss ka na ni Mama. Tienes bastante. Siningning pala to. Siya nga talaga. Bilisan mo, bumalik tayo sa pinagdadrawingan natin kanina. Saan napunta ang lahat ng gamit? Suot niya ang uniform ng Shujin Textile Factory. Ngayong araw ginaganap ang seremonya sa pabrika. Puntahan natin ang textile factory. Team Leader Lin. Maligayang bati, ginawa ng headquarters ang lahat. Para sa seremonyang ito, patunay ito kung gaano nila pinapahalagahan. Ang iyong disenyong patek, sobra naman kayo, swerte lang. Huwag kang mahiya. Team Leader Lee, ang paggamit ng ganitong karangalan sa edad mo ay kahanga-hanga talaga. Ang anak ko ay pambihira na mula pagkabata. Ang kanyang isipan ay mas matalas kaysa karaniwan at hindi lang konting lamang. Tumpak, ang espesyal na proyektong ito ay simpleng pagsubok lang sa kanyang kakayahan. Pero kinilala ito ng headquarters. Walang hanggan ang kanyang kinabukasan. Siya si Lin Haoshen. Kasintahan niya. Pasensya na. Ito ang kanyang kasintahan. Eh di siya. Ang anak ko. Halika rito. Ang pogi ni Kuya Haoshen ngayon, talagang mahal niya ako. Sa seremonya ng paggawad, ianunsyo niya ang ating pag-iisang dibdib. Talaga. Mga kasama, ang pagtayo ko rito ngayon, ang pagtanggap ng karangalang ito, ay para sa isang napakahalagang tao. Kung wala ang kanyang walang sawang suporta, sa likod ng mga tanghal, wala sa ito ang mangyayari. Siya ang aking pinakamatibay na sandigan, at inspirasyon. Ang aking tagumpay, ay dahil sa kanyang suporta. Kaya sa sandaling ito, nais kong ipahayag ang aking pagmamahal at pasasalamat. Walang tigil na nagtrabaho si Ningni sa 5 taon para tulungan si Haotian. Gumuhit ng walang tigil. At nagbenta ng sini sa mga kariton. Naging dalubhasa siya sa shoe embroidery para sa profesional na disenyo. Tama ba? Ningning, nagbunga ang pagsisikap 5 taon at nagtagumpay ka rin. Ngayon, hindi lang pasasalamat ang ibibigay, kundi magpapakasal na rin. Siya ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ang babaeng ito ay si Miss Song Yanran. Ngayon, nakatayo ako rito upang tanggapin ang parangal na ito. Ngunit hindi ito magagawa kung walang matatag na suporta at sakripisyo ni Yanran sa likod. Mahal ko, nang ako'y naligaw, ika'y gabay ko. Nagpupuyat para sa mga patent ko. Kung wala ang tiyaga mo at tulong mula sa likod, wala sanang tagumpay ito. Ginawa ko lang ang tama. Walang anuman talaga. Kuya Haoshen, ako ang nagpuyat ng husto para gumawa ng mga blueprint. Sang Ning, alam kong may nararamdaman ka, ngunit puso ko'y may iba nang nagmamaya. Kami ni Yanran ay magkakasal sa 3 araw. Hoy, Lin Haotian. Salot ka sa panahon ngayon. Tama, pagkatapos ng lahat ng tulong ni Ning, ang traidurang ito ay nakakasakit. Si Song Yanran ay anak ng direktor, bagay na bagay kay manager Ning, ang gintong anak ng pabrika natin. Mga palakas sa kanal, dapat manahimik sa sariling lugar. Tama yan. At saka, ang tiyo ni Miss Song ay mataas sa korporasyon. Ginagamit lang ni Haoshen ang koneksyon niya. Si Manager Lin, nagsusumikap umangat sa lipunan. Kuya Haoshen, may pagkakamali siguro dito. Kamali? Mulat ka naman. Sangning, makinig ka. Ikaw lang ay isang ampon na inawa naming lang. Iniligtas ka ng pamilya namin. Pangahas mong magplano na masilo ang kapatid ko. Gumising ka sa pantasya. Ang pagkilala kay Haotian ay susi sa magandang kinabukasan niya. Tigilan mo na ang mga kalokohan mo. Kung guluhin mo pa siya, pagsisisihan mo. Hindi totoo. Itatanong ko mismo kay Haoshen
Kuya, hindi ba ito pagkakamali lang? Nangako ka ng kasal sa akin. Pakasalan ka, pagmasdan mong mabuti ang sarili mo, walang kapangyarihan, walang estado. Ulila at nag-iisa, walang pinagkaiba sa mga askal. O pusakal na pusa, paano ka nangahas? Na mag-akalang pakakasalan mo ako? Hindi ko kukunin ang walang kwentang sarili mo. Lilinawin ko, Sangning, simula pa lang, hindi ka talaga balak pakasalan ng kapatid ko. Sa lahat ng taon, wala ka naging iba kundi isang trabahador na alipin. Libreng kasambahay, bakit namin tatanggihan? Tanging isang babaeng tulad ni Yani, ang karapat-dapat sa anak ko. Lumabas ka sa buhay namin. Tagapangulo, hindi ka pa sigurado na siya ang tunay mong anak. Gaano katagal ang resulta? Pinaka 30 minuto. 3 minuto. Kailangan ko ang resulta ngayon din. Huwag magtipid sa gastos. Opo. Hautian. Sino ang taong ito? Siya ay isang baliw na tagasunod, na ayaw ako tigilan, parang malagkit na linta, matyagang kumakapit. Ako pa ang kontrabida. Paano naman ang ating pinagsamang taon? Lahat ng inialay ko. Tama na. Uli lang walang-wala, ano ang maibibigay mo? Ang mumurahi mong kontribusyon. Hindi maihahambing sa pinakamaliit na ambag ni Yani na nagdala ng mga oportunidad. Eksakto. Sino ang ama ni Yani? Sino ang iyo? Paano mo may kukumpara? Pangarap mong mapang-asawa ang anak ko. Tumigil ka sa pagkapantasya. Ngayon ang awarding ceremony ng nobyo kong si Hautian. Labanan mo ako at pagsisisihan mo. Alam mo ba, naku wala ako. Walang magaganap na seremonya. Ano ang kahulugan nito? Baka naman, ang mga plano ay galing kay Ningning. Sino ka ba? Kailan malalaman ang resulta? 1 minuto, hinding higit. Bilisin mo. Lin Haoshen. Ito pala ang tunay na ikaw. Nagising ka na ba sa sampal ko? Isang hamak na manggagawa, nakikiusap sa mga pira-piraso. Anong akala mo? Karapat-dapat ka kay Lin Hautian, isang napakatalinong binata. Ikaw. Kahit ngayon, nangangahas ka pa, nasigawan ako. Sa tingin ko hindi mo, nauunawaan kung sino ka. Ikaw ang pinakamababa, isang hamak na manggagawa. Walang magulang, walang pera, walang kapangyarihan, mas masawal ka pa, sa isang kalye ng pusa. Ang tatay ko, ang direktor ng pabrika, at ang tiyo ko, mataas na ehekutibo ng Sining Group. Ang buhay ko, ay isang bagay na, pangarap mo lang. At si Hautian ko, hindi niya kailanman, itinuring kang importante. CJ. Lin Haoshen. Kung ganito ka kasuklam sa akin, Eddie, ibalik mo ang aking disenyong patent. Disenyo mo. May sasabihin ako sa'yo, nang isumite ang disenyong ito. Pangalan ng nagsumite ay Lin Hautian. Walang kinalaman ito, sa'yo, Sangning. Original kong disenyo ito. Pinaghusay ko ang aking sining sa pagpipinta, at nag-aral ng Sichuan embroidery ng ilang taon, para likhain ang mga sketch na ito. May mga draft ako sa bahay, na pwedeng dalhin bilang ebidensya. Mapapatunayan nito, na sarili kong pananaliksik at disenyo. Alam ito ng lahat. Nagtatrabaho ka sa pabrika sa umaga, nagtatrabaho bilang katulong, sa pamilyang Lin sa gabi. Ang mga draft na yan, ninakaw mo yan sa kwarto ni Hautian. Tama, ako ang sasaksi. Si Sangning, ang nagnakaw ng mga draft ng kapatid ko. Paninindigan ko ang sinabi ng anak ko. Kayong, mga walang utang na loob, inatake ang kamay na nagpapakain. Darating ang karma sa inyong lahat. Sangning. Dahil iginagalang kita bilang mas nakatatanda, bilang team leader mo, pinakitunguhan kitang maayos. Pero paglapastangan sa pamilya ko, sobra na. Gusto mo ba ng parusa? Humingi ka ng tawad kay Hautian ngayon din, o ipapangako ko. Pagsisisihan mo ito. Kayong dapat humingi ng tawad. Kayo ang dapat. Mga gwardya, Narito, ay pakulong niyo siya. naiintindihan. Higpitan ng pagkakahawak sa kamay niya. Ano ang ginagawa nyo? Huwag nyo akong hawakan. Para maiwasan ang paninirang puri. Hautian. Gawin mo na. Babawi ang karma. Ninakaw niya ang merito mo. Ikaw ang dapat magalit. Anong tinititigan mo? Sangning, wag mo akong sisihin. Ikaw ang may gustong ito. Bakit ka makikipagkumpetensya sa akin sa patent? Kung wala ang mga kamay na ito, sa pagpipinta pa lang, hindi ka na makakahabol. Hautian. Bakit hindi mo gawin? Baka naman, may relasyon ka sa kanya. Paano naman, mahal, ako na ang bahala sa kanya. Teka.
Iabot mo ang martilyo. Gamitin mo ito. Kunin mo. Hatakin siya. Halika rito. Boss, anak niyo po siya sa Sangin. Huwag mo akong sisihin. Isuko mo ang baril. Sino ang may lakas ng loob na hawakan siya? Sino itong babae? Hindi ko alam paano siya nakakuha ng baril. Paano? May armas siya. Anong dapat katakutin? Isang basag na baril lang ito. Pagawaan ng tela ito. Hindi niya ako kayang sagasaan. Anak, nasaktan ka ba? Tita, kayo po ba ito? Bakit kayo nandito? Anak, huli na ako dumating. Sobra na ang hirap mo. Hoy matandang bruha. Anong ginagawa mo? Huwag mo sabihin. Ipinagtatanggol mo ang ulila. Makinig ka bata, tumingin kang mabuti. Lahat ng nanakit sa iyo ngayon, magbabayad ng parusa. Nandito ako para sa kanya. Lahat kayo patay na. Sino itong mayabang na puta? Bakit niya iniwagayway ang baril? May importante ba siya? Walang ideya. Matandang hagod. Alam mo ba kung sino ako? Ama ko ang may-ari ng pagawaan. Ang tiyo ko ay vice-direktor ng sangay ng sining group sa Sanjang. Kapag hinawakan mo ako, ang vice-direktor, magpaparusa sa inyo. Ano, natatakot na? Hindi ka ililigtas ng kalaw-angin mong baril. Ang koneksyon ng pamilya ko, kayang wasakin kayo. Kung wala ang baril, mas masahol ang daranasin mo. Dahil, hinamon mo ako, sasali ako sa laro mo. Tingnan natin sino mauuna sumuko. Gusto ni Miss Song magkarera ng impluensya. Bigyan natin siya ng gusto niya. Tumawag ng backup. Gaga. Matandang bruha. Mamamatay ka ngayon. Tita, umalis ka na ngayon din. Hindi na sila mapigil ngayon. Ayokong madamay ka pa. Gusto mong umalis? Huli na. Nakialam ka kayanan. Tapos ka na. Ikaw si Lin Haotian, di ba? Ha? Mahal na mahal ka ni Sunny. Ibinalay ang buong puso. Tinawag mo siyang masamang babae. Ipinagkanulo mo siya. Iniwalat mo ang kahihiyan niya. Sinira mo pa ang mga kamay niya. Tao ka ba talaga? Isang walang kwenta. Walang hiya akong sinunggaban. Babaeng manliligaw. Hindi karapat dapat sa awa. Nagsumikap siya araw-gabi para sa iyo. Laging nandyan para sa iyo. Tinapakan mo ang nagpailangit sa iyo. Walang utang na loob. Katulad niya, karapat dapat maging matandang dalaga. Gusto mong pakasalan ko siya? Alam mo ba kung sino na ako ngayon? Nakatanggap ako ng pagpupuri mula sa Dragon Rice punong himpilan. Gusto niyo akong makuha. Hindi siya karapat dapat. Tama na. Kung pinuri ka man ng Dragon Rice, alam ng lahat, dahil kay Sanning, ibinigay niya ang mga design at mga patent niya. Oo. Ganyan talaga. Eksakto, tama ka. Talagang, ang disenyong ito, galing kay Sangin. Ano naman, isang babaeng manliligaw, pagtanggap ko sa kanyang mga gamit, karangalan na para sa kanya. Naisip mo ba kailanman na, lahat ng pag-aari mo, ay maaagaw sa iyo anumang oras? Ano, maagaw? Baliw, ka ba? Puno na ng tubig ang Ang seremonya ng parangal ko ay aprobado ng punong tanggapan ng sining. Opisyal na utos ito. Lin Haotian, dahil hindi iyo ang patent ng disenyo, ang iyong promosyon at mga parangal ay mawawala na parang hamog, puslit, biglang mawawala. Sa tono mo, I report mo ako, pero ngayon, hindi lang ako bida ng Lee, ako rin ay naging minamahal na manugang ng mga song. Hamon mo ako, sino ka ba? Maglakas loob kang sumalungat, wala kang pagpapahalaga sa buhay mo. Makinig kang mabuti. Si Haotian ay aking napipisang mapapangasawa. Payo ko, huwag kang humamon ng kapahamakan, hindi lang sa Lingshui County, kundi sa buong Sanjang City. Sino ang may lakas ng loob sumalungat sa mga song? Wala pang nabubuhay na makakagawa. Ginang, umalis na po kayo. Malakas ang impluensya ng mga hindi ako karapat dapat sa sakripisyo. Tungkol sa patent, susulat ako sa punong tanggapan para linawin ang lahat. Anuman ang kaparusahan, ako ang mananagot. Walang hiya ka. Gusto mong magpakamatay. Maglakas loob kang sumulat sa HQ. Papatayin kita ngayon din. Binibining Song, ang galing ng pagmamalaki mo. Hayaan mong liwanagan kita. May 500 tauhan sa lugar na ito. Lahat sumusunod sa tatay ko. Ang salita ko dito ay katumbas ng utos ng hari, walang exemption, isang huling pagkakataon, lumuhod, magmano, at humingi ng tawad. Aminin mong nagkamali ka, at mapapanatili mo ang trabaho mo. Kung hindi, sa isang utos ko lang, ipapalayas kita. Narinig mo ba yun? Ang anak kong lalaki, ay manugang ng angkan ng song. Kayong dalawang pasaway, naglakas loob magreklamo.
Kapag nagsulat kayo, pupugutan ko kayo ng mga kamay. Walang awa. Mga modelong mamamayang tulad ninyo, kahit 10,000 petisyon, walang mangyayari. Hindi ako naniniwala na makokontrol ninyo ang mundo. Hindi ka naniniwala. Ipapakita ko sa'yo ang binibini kong ito. Magpapatanggal sa'yo agad. Sa isang salita ko lang, sa buong Sanjang Province. Wala nang tatanggap sa'yo kahit saang sulok. Mapipilitan kayong magpalimos ng lubusang dukha. Sangning, nang nagkakandara pa ka sa lansangan, may mataas na lagnat. Pagkatapos gumaling, nawala lahat ng alaala mo, walang koneksyon, walang pinag-aralan. Kung painitin mo si Yanran, pagpapalimos ang kapalaran mo, lumuhod ka na at humingi ng awa. Yan ang pinakamatalinong desisyon. Lin Haotian, ikaw ang dapat lumuhod. Lilinuin ko. Malapit ka nang umiyak at humingi ng kapatawaran. Kakakantutin mo. Gusto mong ang nobyo kong si Song Yanran ay lumuhod sa batang to. Sige. Pag namatay ang batang to, dadalhin ko si Haotian, magpapausok sa puntod niya. Ikaw, Kasama ka riyan, kahit sino pa ang tatay mo o ang tiyuhin mo. Kung maglakas loob silang pumunta, Has vuelto. Halo. Papá, Oh, halo, Katulong Tsu. Director Song, ang galing ng pagpapalaki ninyo sa anak. Pumunta na sa seremonya ng paggawa. Ngayon na. Agad. Si Katulong Tsu mismo ang tumawag sa akin. Baka nandito na, ang chairman sa pabrika. Sige na, sige, Katulong Tsu. Pupunta na ako ngayon din. Ano? Nahanap na ang tagapagmana ng grupo. Nasa Shujin Textile Factory siya. Nakuha na. anong kapal ng mukha mo? Inaasahan mo talaga magpapatira pa ang tatay at tiyuhin ko para humingi ng tawad. Sige, mabuti. Ikaw ang unang tao nang ahas na hamanin ako, mga gwardya. Opo, baliin ang braso at itapon siya. Anong ginagawa ninyo? Kung may problema kayo, sa akin ninyo idaan. Huwag kang mag-alala, hindi ka makakatakas dito. Anong tinitingnan ninyo? Hulihin sila. Sino ang manggahas gumalaw? Kapag may hinawakan kayo sa amin ni Sangni, pagsisisihan ninyo. Tatay, Tatay, nandito ka pala. Tiyo Lin, Anak, di ba ito ang parangal mo? Anong nangyayari dito? Tiyo, kasalanan ito ni Sangning na palaging nakabuntot. Ayaw niyang tigilan si Haotian. Sinira niya ang parangal ni Haotian at ang pag-amin niya sa akin. Sino bang may alam kung saan niya? Nakuha tong babaeng baliw na to. Gusto pa niyang humingi ako ng tawad at pati kay ay papaluhudan para magmakaawa. Ano? Walang utang na loob. Sobra ka na. Nakangahas kang gumulo dito. Bakit hindi mo muna tanungin ang anak kung anong ginawa niya kay Sangning? Siya ay isang ulilang walang magulang. Kung hindi sinagip ng anak ko siya, patay na sana siya. Ayon sa kasabihan, ang buhay na iniligtas ay utang na walang katumbas. Ano man ang gawin ng anak ko sa kanya, ay tama lang. At ikaw, gaano ka, kakangahas na magsermon sa akin? Sino ka ba? Alam mo ba kung nasaan ka? Gaya ng ama, gayang anak, ang ugali ng anak ay galing sa amang hindi makatuwad gaya mo. Matapang mong bruha, anong karapatan mong husgahan ako? Tignan natin kung gaano katigas ang bibig mo ngayon. Mga gwardya, bunutin ang mga ngipin niya. Huwag niyong galawin siya. Pagkatapos niya, Ayos ka lang ba? Ay ho. Okay lang ako. Tagapangulo, nakahanda na ang lahat. Sa loob ng 10 minuto, buong pabrika ay gagalaw na. Mabuti. Huwag mong alalahanin ang sampal. Babawian natin ng 10 ibayo mamaya. aba. Sino ngayon ang babayaran? Ikaw ay magdudulog sa lupa. Sasampalin ang sarili hanggang hihingi ng tawad kay Sangni. Hinahamon mo pa ako. Anong ginagawa niyo dyan? Hulihin sila. Tigil. Isang araw lang. Nangahas ka ng hamon sa akin. Tatay, ang matandang ito ay may baril kanina pa. Mag-ingat tayo. Ano nang ikakatakot? Sa liwanag ng araw, maraming saksi, hindi siya mangahas pumatay. Kahit 10 buhay pa, hindi niya gagawin yan. Sa akin. Ngayon ay, tuturuan natin siya. Huwag niyo siyang saktan. Sobra na kayo. Tama, paano nang api ang pamilya Lin, kay Sangning ng ganito? Umalis kayo. Ano kung inaapi ko siya? Hindi lang siya. Kayong lahat ay apihin ko. Humiwalay kayo. Hindi ako aalis. Madaming beses kaming tinulungan ni Sangni. Binigay niya ang buo niyang pagkatap. Pero kayo, ay parang mga walang pasang vampira. Kapag hinawakan niyo si Sangni, ako ang unang lalaban. Tama, tutol din ako. Lahat kami tutol. Tama na ang sigaw. Mga hamak lang kayong manggagawa na hindi marunong rumispeto. Xiao Yu. Ayos ka lang. Okay lang ako. Ngayon, paalisin namin si Sangning. Tignan natin kung sinong may lakas ng loob. Ipagtanggol mo siya. HMP. Kahit anong sabihin mo, hindi ko hahayaang malapit ka kay Sangni. Xiao Yu, nakalimutan mo na ba? Nasa ospital pa ang anak mo.
Pag wala ang siguro ng pabrika, kayang bayaran ang gamutan niya. Natanggal sa trabaho ang asawa mo, ngayon buong pamilya mo, nakaasa na lang sa sahod mo. Kung mawalan ka ng trabaho, tingnan natin kung mamahalin ka pa niya. At ikaw, malapit nang magkolehiyo. Ang anak mong babae, di ba? Isang salita lang mula sa akin, tatanggal ka sa trabaho, wala kang pang tuition niya. May iwan siyang magpakapagod ng walang hanggan. At sa iba pa, sino pa ang kakampi sa basurang ito? Sangming, tingnan mo ang sarili mo, walang kwenta. Pabigat sa lahat, kung ako sa'yo, mamamatay na lang ako. Lin Guangli, ito ay sa pagitan natin. Diretsuhin mo ako. Huwag mong idamay sila. Kung kasali man sila, Lin Guangli, isang hamak na. Tagapamahala ka lang ng workshop. Pangahas ka. Magtanggal ng marami sa amin. Eksakto, anong karapatan mo? tama, nasaan ang direktor ng workshop? Lumipas na ang panahong iyon. Dilat ang mga mata mo, at tignang mabuti. Alam mo ba kung ano ito? Lihan ng paghirang bilang vice-direktor ng pabrika. Direktang inilabas ng mga otoridad panlalawigan, may tatak opisyal ng Sining Group. Simula ngayon, ako na ang bagong Vice Director ng Shujin Textile Factory. Hindi ito totoo. Tay, naging vice-director ka? Umaangat na tayo. Ikaw, paano ka naging vice-direktor? Yang walang utang na loob na sangin, aayusin ko siya ngayon, at sinumang magtanggol sa kanya ay pananagutan. Hindi, kahang papalisin mo ako ngayon. Hindi ako manunood. Sa pang-aapi mo kay Sanji. Tama. Kayong, mga walang utang na loob, kayo ang may gawa nito. Mula sa sandaling ito, lahat kayo ay tanggal na. Ipunin ang gamit, at lumayas na kayo. Hindi ako alis. Tutul ako. Lin Guangli, anong karapatan mong tanggalin sila? Ang mga trabahador na ito ay mga hamak na manggagawa lang bilang vice-director. Karapatan kong tanggalin silang lahat. Habang nandito ako, hindi ka makakagalaw. Kahit isa sa kanila, huwag kang magdiwang agad. Yang posisyong vice-director mo. Imulat ang mga mata, tignang mabuti. Ito ang opisyal na liham ng paghirang. Mula sa Sining Group, sino ka ba? Pangahas mong hamakin ang Sining Group. Sabi ko na nga ba? Ang posisyon mong deputy director ay wala ng saysay. Walang galang ka. Sinira mo ang dokumentong pang-probinsya. Wakas mo na. Lin Guangli, hindi lang titulo ang mawawala sa'yo. Pati kasalukuyang posisyon mo'y aalisin. Ha? Pakinggan mo siya. Gustuhan niyang alisin ang posisyon ko. At bawiin ang kapangyarihan ko. Akala mo kung sino ka? Direktor ng pabrika. Direktor. Kahit direktor ng pabrika mo, ay luluwad sa harap ko. Ikaw, sirain mo na. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Ginang, Pangahas mong babaan ang ranggo ko at lapastanganin ang direktor. Hindi ka makakalabas ng buhay sa pabrikang ito. Anong ginagawa mo? Anong nangyayari dito? Huwag kang mag-alala, bata, manood kang mabuti. Hindi ko inaasahan. Nasa ilalim ng Dragon Rice Group. Isang maliit na pabrika ng tela ay maaaring maging pugad ng korupsyon. Ngayon lilinisin ko ang karumihang ito ng tuluyan. Baliw, sa mundong ito, ang kapangyarihan ng lahat, ang koneksyon ang naghahari. Sino ka sa akala mo? Lin Guangli, malalaman mo rin. At itong mga inabusong manggagawa na binyuli mo ay makakamit din ang kanilang hustisya. aayusin ko agad. Hustisya. Paano mo nagagawang maangas? Ang kapal ng mukha mo, mga gwardiya. Sir, dadalo ang chairman sa seremonya. Kung mapapahanga natin siya, ang karera ko ay tataas ng husto. Nandito na si Manager Song. Si Manager Song ang magdedesisyon. Ano ang ibig sabihin nito? Tai, bakit ka nandito? Pumunta ako para salubungin ang ating na bisita. VIP. Tutu, ito ay isang tao na may labis na impluensya. Makinig ng mabuti. Walang pagkakamali sa seremonya ngayong araw. Relax. Kung makukuha natin ang pabor ng na ito, ang ating kinabukasan ay sigurado. Tai, magtiwala ka sa akin. Aalisin ko ang mga Luko-luko. Nasaan na yung kayabangan mo kanina? Pinapaluhod mo ang direktor. Babaliin ko ngipin mo. Narinig mo yan, Song Junbin. Akala mo ang lakas-lakas bilang direktor, ha? Ikaw, Tatay, anong nangyayari, tatay? kasuklam-suklam, pinagagalit mo ang tagapangulo. Patay ka, bumaba ka. Itay. Tatay, anong ginagawa? Wala na. Wasak na tayong lahat. Ano nang nangyayari? Hindi ko alam. Lin Guangli, nakita mo lahat. Tutupad ako sa pangako, ikaw ang susunod. Baliw na babae. Bago dumating ang puno, nang gugulo ka pa.
Tignan mo kung gaano siya nagalit, mga gwardya. Hatakin nyo at baliin mga binti. Papaluhurin nyo sa pagsisisi, gago. Tumigil ka dyan. Director. Director, ano na problema mo? Tingnan mo ang gulo, nag-aaway sila. Takang bulat. Alam mo ba kung sino ang tinuturo mong patpat? Director. Sira ulo lang yan. Director, hindi po, Director. Nakakahawa siyang asong ulol. Director, lumabas ka na. Bulag ka ba? Mga siraulo ang pamilya nyo, hindi mo ba alam na sa isang salita niya, magwawakas ang angkan ng mga lin. Director, mali yan sigurado, itong baliw na, di makakapinsala sa amin. May sira sa pag-iisip. Kanina nagwawala siyang magbibigay ng malaking handog sa mga manggagawang to. Tama siya, Direktor. Huwag kayong magpaloko sa matandang to. Puro salita sa handog, pero wala namang ipinapakita. Dumating na ang handog. Hindi totoo yan. Pwede bang siyang baliw na yun ay naghanda para sa mga hampas lupang to? Nakakaasar. Ano bang kayang ibigay niya sa mga ito? Malamang basurang. Bagay lang yan. Eksakto. Mga tanga, alam nyo ba kung sino ang inapi nyo? Alam nyo ba ang estado niya? Ang pamilya ninyong Lin. Tatay, nagkakamali ka siguro. Sira ulo lang iyon. Anong klaseng estado mayroon siya? Kapag iniharap niya ang kanyang regalo, maiintindihan mo. Siya'y walang iba kundi basura lamang. Array. Walang utang na loob. Sarhan mo nga ang bibig mo. Yamang kayong mga tao. Ayaw tumigil hanggat di nakikita ang kabao. Gagawin ko na ang hiling ninyo. Ako'y lagi nagbabayad ng kabutihan at hinanakit. Una, babalikan ko ang kabutihan. Saka aayusin ang mga utang. Ikaw ay baliw. Ang laki ng mga salita. Tignan natin kung paano mo babalikan ang kabutihan at maghihiganti. Ito ay VIP ward ng Sining Group. VIP ward ng Sining Group Hospital. Lahat ng gastusin ng anak mo, sagot na ng Sining Group hanggang siya'y gumaling. Salamat. Maraming salamat po. Ano? Ospital ng Sining Group. Ito ang pinakamahusay na ospital sa bansa. Ang mga pasyente nila ay pawang mayayamang pamilya. Kahit ordinaryong kwarto, 10,000 yen bawat araw. VIP ward. Nabalitaan ko 10,000 yen kada oras. Imposible. 10,000 kada oras. Magkano kung isang buwan? Ito, masyadong mahalaga. Hindi ko ito matatanggap. Karapat dapat ka. Hace tiempo que te conozco. Salamat sa inyong marangal na tulong. Walang problema. Tungkulin ko lang. Ito ay kontrata sa trabaho. Pagkatapos gumraduate ng anak mo, ipakita ang dokumentong ito para makapasok sa Sining Group. Bilang Executive Secretary sa sangay ng Sanjang City, $1,000,000 na sahod taonan. Ano? Bagong graduate na may milyon? Sa branch lang, Secretary ng CE, ang Sining Group, naghahawak ng mga industriya bilang oligopolyo sa ekonomiya. Sakop nila ang lahat ng sektor. Ang posisyong sekretarya ay makakapagbuo ng malawak na koneksyon. Pero ang anak ko, galing sa ordinaryong kolehiyo, paano niya haharapin ang $1,000,000 na sahod? Lubos akong nagpapasalamat. Pero huwag nyo na po, ang mabuting inang tulad mo ay tiyak na nagpalaki ng pambihirang anak. Salamat sa pagsuporta sa Sining. Para sa inyo ang Reg Along ito. Titulo ng binibigyan mo ako ng bahay. Eksakto. Malapit sa Experimental Primary School. Pinakamahalagang property dito, 300 metro kwadrado. Tanggapin mo, kapag nawalan ka ng trabaho, may tirahan ka pa rin. Di ka naaabutan ng init at ulan. 300 metro kwadrado. Katabi ng Experimental Primary School. Balita ko ang lupa doon. $100 ni kada 30 metro kwadrado. Ang 300 metro kwadradong to, milyon-milyon ang halaga. Anak, sino tong baliw na to? Anong pakay niya? Milyon-milyon ibinibigay sa mga manggagawa. Hindi pwede. Talagang hindi, masyadong mahalaga to. Di ko matatanggap to. Tanggapin mo na. Sa harap ng mga banta ni Lin Guangli, wala sa inyo umurong. Ang tapang ninyo sa mga may kapangyarihan, karapat dapat kilalanin. Lahat kayo itataas sa sangay ng Sanjang City ng kumpanya. Ano? Itaas ang mga manggagawang to sa lungsod. Impossible. Hindi ako naniniwala. Hindi pwede. Di ito totoo.
Ito pala, kontrata ng sangay ng Sanjang. Galing talaga sa sangay ng Sanjang. Kontrata sa trabaho. Paano to nangyari? Diyos ko, dahil lang sa pagtatanggol sa katarungan, nagkaroon ng ganyang kapalaran. Bakit hindi ako nagkaroon ng ganitong pagkakataon? Ang tanga ko. Bakit hindi ko sinuportahan si Sangning? At ipinagtanggol siya. Ang gininto ang pagkakataong ito, ay dumulas sa mga daliri ko. Nakaabot tayo sa sangay sa lungsod. Iyon ang ating imposibleng pangarap. Galing. Ito ay kahanga-hanga. Tama na. Mga gago. Peke ang dokumentong ito. Nagpabayad si Sangning dahil iniwan ko siya. At nagbayad ng artista para sirain ang seremonya ng award ko. Ang babaeng ito ay hindi makakakuha ng kontrata ng Sining Group. Nagkakaisa kayong lahat laban sa amin. Ngayon, ikaw na baliw. At kayong mga maruming manggagawa. Well, at ikaw. Sangning, na dikit ng dikit, na hindi tinitigilan ang kapatid ko. Ngayon, babaliin ko. Ang lahat ng mga binti, lumuhod, at humingi ng tawad sa pamilya Lim. Pagbali ng mga binti at pagpapaluhod, akala mo, kaya mong kontrolin ang lahat. Tama, ako ang gumagawa ng patakaran dito. Ikaw ang hindi marunong lumugar. Baliin niyo na ang mga binti nila. Ang kapal ng mukha mo. Gusto mong mamatay. Song Junbin. Hindi papayagan ng Sining Group ang mga basura. Bibigyan kita ng 3 segundo para tanggalin ang mga kanser na ito sa pabrika ng tela. Okay. Director, huwag kang magpaloko sa. Director, huwag kayong magpaloko sa baliw na babaeng ito. Sa panlabas na anyo, bitawan mo ako. Director, tignan niyo kung paano nagpapakalandi ang babaeng ito. Malinaw na siya'y kerida ng mayamang lalaki. Nakakagali, Lin Guangli. Sinalakay mo ang mga manggagawa ng bastos ng mga trabahador at walang respeto sa pamunuan. Di ito mapapatawad. Director, mga pasaway lang sila, mga manggagantong trabahador. Bilang pangalawang direktor, responsibilidad kong disiplinahin ang mga ito. CJ, sa kasalukuyang sandali, tinatanggalan ka ng posisyon. Ikaw at anak mong si Lin Haoxia ay tatanggalin sa pabrika. Habang buhay na ipinagbabawal. Nawalan ako ng pagkapangalawang direktor. Natanggal kami? Yan Ran, pakiusapan mo ang tatay mo. Nagdidisiplina lang naman. Kami ng mga hamak na trabahador. Bakit kami matatanggal? Tatay, mali po ang inyong akala. Bakit nyo kakampihan ang baliradong ito kaysa sa sarili nating pamilya? Tumahimik ka. Alam mo ba ang ginawa mo? Ano naman ang problema? Tinutulungan ko lang si Haotian. Turuan ng leksyon ang baliw na yun. Walang utang na loob. Kung patuloy kang magsasabi ng kalokohang ito, isasangkot mo ang pamilya Song sa isang malalim na kapahamakan. Tatay, anong nangyari sa'yo? Paano ka natatakot sa loko-lokong ito? Daan-daang baliw na babae. Ang napapahiya ko taon-taon. Hindi ko sila pinapansin. Pako ka nagpapatuloy sa pagsisinungaling. Magmano ka agad. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din. Akong luluhod sa kanya. Ang tuhod ko'y mas mahalaga pa kaysa buhay. Naiintindihan ko na. Inakit mo ang tatay ko. Mapanlin lang na bruha. Pako ka humahamon sakin. Anong karapatan mo? Aminado ako. Para sa nasa 40 anyos na. Maganda pa rin ang katawan mo. Kaya pala na humaling ang tatay. Walang utang na loob. Hamak kang naninira dito. Kapag pinagkalat mo pa to, wala nang makakapigil sa'yo. Makinig kang mabuti. Ale, mangkukulam man o mangbablackmail ka. Hindi ako magpapatalo. Tumahimik ka. Lumuhod ka. Yan Ran. Ayos ka lang ba? Kahiyahiyang anak, ikaw. Pako kang humampasakin. Karapat dapat ka sa lahat ng to. Taksil at walang utang na loob. Naging factory manager ka lang. Dahil sa koneksyon ng tito ko. Kapag nalaman niya ang relasyon mo sa baliw na to. Hindi ko inasahang si Song Jae-bin ang makukuha ang posisyon ng factory director. Sa koneksyon ng tiyuhin ni Yan Ran. Kuya, ang pamilya ng Hipag ay may malaking impluensyang pampolitika. Siyempre, galing sa may kaya si Yanran. Hindi tulad ni Sangin. Walang koneksyon, walang lakas, walang impluensya. Tito Song, kung gusto mong panatilihin ang posisyon mong direktor, mabuti pa'y maging mabuti ka kay Yanran. Isa pa, putulin mo ang relasyon sa babaeng baliw. Agad-agad. CJ, nakila ka na. Wala na akong kontrol sa'yo. Song Yanran, ang ginawa mo kanina. Naka-offend pareho sa tiyuhin mo at lolo mo. Katawa-tawa, ang tiyuhin ko ay pangalawang pinuno sa sangay ng Sining Group sa Sanjang. Makinig kayo, paparating na siya, anumang oras ngayon. Hindi lang ikaw, pati tong baliw na pinoprotektahan mo, magdudusa rin. Gumagawa ka ng sarili mong libingan.
Humihingi ako ng paumanhin. Pakiusap, patawarin mo ako. Palalayasin ko sila agad. Hindi na kailangan, dahil darating ang tiyuhin niya. Ako mismo ang titingin kung gaano kalaki ang korupsyon ang kayang itago ng isang maliit na sangay. Naiintindihan ko. Baliw na babae, makinig kang mabuti. Ang tagapagtanggol mong si Song Junbin. Hindi ako matatakot sa ang mumurahing regalo mo. Walang halaga. Sa pinakamabut, niloloko lang ang mga tanga na walang karanasan. Manugang, ang galing mo. Baliw, tapos ka na. Ang mga alahas na ganito. Kaya kung ipamigay ng 100 set nang hindi kumikindat, ang kanang Song ang naghahari sa lipunan ng Sanjiang. Ang baon ko pala, kayang wasakin ka. Ginang, ang tiyuhin niya ay Deputy Chief ng Sining Group Sanjiang. Lahat ng negosyo dito. Nagpapakumbaba sa mga alam kong may mabuting hangarin ka. Pero bilang negosyante, huwag mong isakripisyo ang sarili mo para sa akin. Anak, huwag kang mag-alala sa labanan ng yaman. Wala siyang laban. Laban sa akin. Nauso ako kung gaano kalalim ang bulsa talaga ng mga Song. Hindi ako masisindek sa pera. Baliw na babae, tigilan mo ang kayabangan mo. Wala kang karapatan na mangutya sa aming pamilya. Ang dote ko pala, kayang ikamatay mo. Kung yan ay hindi ako matatakot, ano ngayon? Walang saysay ang pangambang ito. Kung may lakas ka ng loob, harapin mo ako sa laban. Kung wala kang maihahait, na Reg Along mas mahalaga, kaysa sa dote ko. Ikaw at Sang Ning ay basura lamang. Babasagin ko mga hita, gagapang kayo palayo sa tuhod. Sige. Kung matatalo ka, luluhod ka, sa harap ni Sang Ning, at hihingi ng tawad. At ikaw, maiintindihan mong, na namiss mo, ang pagkakataong umangat sa isang iglap. Sinasabi mo ba, mas mayaman ka, kaysa kay Yanran? Kung wala si Song Jianbin, isang hampas lupa tulad mo, puro kayabangan lang alam. Tumigil na kayo sa yabang, sundin natin ang gusto mo, makikipagtagisan ako, aaminin mong talo ka ng kusa. Tita, huwag niyong tanggapin ang pustahan. Huwag kang mag-alala, anak, may handa rin akong regalo para sa'yo. Kung laban ang gusto nila, ipakita natin ang nakakamangha. Sige, kunin ang mga inihanda ko. Opo. Nagpapanggap ka pa, isang baliw na tulad mo, wala kang maipapagmalaki. Kung magpakita ka man, dudurugin ko lahat. Gagawang mangmang ka. Mga alipin, ilabas ang dote ko. Ang dote ni Song ay mga kayamanang walang katumbas. Inay, syempre naman, kahit isa sa mga ito ay papatayin sa gulat si Sang Ning at yang baliw. Masa kayong mga hampas lupa. Ngayon, ipapakita ko ang malaking agwat sa pagitan natin. Ang unang dote ay 1 million yuan na pera. 1 milyong yuan. Ano? 1 milyon? Di ko pa nakikita ng ganito karaming pera sa buong buhay ko. Tanging ang Song Hires ang makakapagbigay ng ganitong dote. Maghihirap ang pamilya ni Sang Ning para kumita nito sa buhay nila, kahit magpakamatay sa Ang pangalawang dote ay isang Maybach na luxury car na nagkakahalaga ng 4 na milyong yuan. Diyos ko, 4 milyong yuan na luxury car. Ang kabaitan ni Miss Song. Nakakahiya kay Sang Ning. Ang huling dote ay Villa No. 8 sa Royal Heights Estate sa Sanjiang City na nagkakahalaga na 30 milyong yuan. Ano? Royal Heights Estate, ang pinaka-eksklusibong, gated community sa lungsod, mga bahay do'y napakamahal, at kailangan ng social status, para lang makatingin ng May chismis na. 100 lang ang villa, sa buong estate, at mas mababang numero, mas marangyang interior, mas mahal na presyo, ang presyo ng bawat villa, mas mataas kaysa nauna. Ang paggamit ng Villa No. 8 na dote, si Miss Song talaga, walang pinipiling gastos. Ang mga dote na ito, walang katulad sa Sanjiang City, kakaunting pamilya ang makakalaban. Ano? Handa nang sumuko? Hindi kailanman. Mga item ng dowry ni Yanran, para sa mga tao tulad o, hindi makakaya kahit nasa pagtitipid na. Ang villa lamang na nag-iisa. Ikaw na mga karaniwan, 3 henerasyon ng mahirap na hindi maaaring bumili ng banyo dito. Hayaan mo akong babala. Kung hindi ka tuhod at sumuko ngayon, maaaring ang iyong mga binti nasira. Auntie, paano tungkol sa? Huwag mag-alala, bata, panog lamang. Ang totoong palabas ay magsimula. Ang mga nakakahalak
Aalab mo ang mga ito. Sinusubukan na takot ako. Ano ang sinabi mo? Nahihiya na basura. Nakakahiya ka sa iyong sarili. Ang babae ay ganap na baliw. Ikaw, kung hindi ko maaalis ang pera, babayaran mo ito. Nagalit ka ba? Ang aking dowry, mas mahalaga kaysa sa iyong buhay. Ang iyong dowry, kumpara sa aking regalo para sa sanhina, walang halaga. Amay, bakit ang labis na nangangailangan? Naghanda ako ng isang labis na Reg Alog. Dalhin ito kagad sa seremonya ng award ni Shujin Textile. Personal na ibinigay ito sa Lin Hao Tian mismo. Isang manggagawa lamang sa pabrika. Karapat dapat ang aking personal na pansin. Ipinapakita ng intelligence. Lin Hao Tian ay ang batayan ng pinuno ng Sining Group. Ano, Karapat dapat ba siya ngayon? amay, pagkakasala? Kung totoo iyon, natagpuan. Walang oras upang ipaliwanag. Lumipat ngayon. Huwag hayaan ng iba na matalo sa amin dito. Ang aking kinabukasan ay nakasalalay dito. Maunawan, Papunta sa paliparan ngayon. Lahat ng mga corporate elites. Dumating sa Guangping. huwag mag-alala, amay. Hahawakan ko ito. Maghintay. Bumalik. Ano ito? Oh no. Ang regalo mo. Buong araw kang tumatahol na parang aso. Ni anino ng iyong regalo'y wala akong nakita. Kung makakapagpakita ka ng Reg Along mas mahalaga kaysa dot ko, luluhod ako't magmamano ng 100 beses. Ano sa palagay mo? Sang-ayon ako. Huwag kang mangangahas na umurong sa huli. Unang regalo, perlas ng dagat silangan. Nagkakahalaga ng $1 milyon. Ikalawang regalo, puting heads ng dinastyang Han. Halagang $5 milyon. 5 milyon. Ikatlong regalo, $20 milyon na regalo sa kasal. 20 milyon. Diyos, 20 beses na mas mataas kaysa kay Binibining So. 20 milyong dolyar. Ikaapat na regalo, pasadyang Audi na sports car. Nagkakahalaga ng $10 milyon. Kotse na 10 milyon. Higit pa ito, sa lahat ng dote ni Yanran. Inay, parang nakikita ko ang tip ng Mount View Villa no isa. Ano ang sinabi mo? Anong numero ng villa? Numero 1. Ang villa no 8 ay $30 milyon. Ang no isa ay tiyak na. Magkano ang halaga niya? Higit sa $100 milyon. Ikalimang regalo, Mount View Luxury Villa. Seremonyang 5 baita, Vista Heights Estate, Block 1. Palasyo ng taluktok ng ulap. Nagkakahalaga ng 1 bilyong yuan. Palasyo ng taluktok ng ulap. Diyos ko, 1 bilyong yuan. may chismis. Ito ang sa Sanjiang City, pinakamataas na simbolo ng estado. Para manirahan dito, kailangan mo ng 12 ng milyon at malawak na impluensya. Impossible. Yang babaeng baliw. Kerida lang ni Song Jae-bin. Paano niya kayang magregalo ng ganito kabongga? 1 bilyong yuan. 1 bilyon. Tama ba ang naririnig ko? Ang taunang kita ng pabrika namin, 50 milyon lang. Sino ba talaga ang babaeng ito? Nagbibigay lang ng regalo na napakalaking halaga. Hindi pwede. Palasyo ng taluktok ng ulap. Imposible. Totoo ito. Tunay na palasyo ng taluktok ng ulap. Paano kayang isang baliw na tulad mo ang makakuha nito? Yan ra. Tita, ang mga ito ay gawa mo lahat. Anak, simula pa lang ito. Mas marami ka pang matatanggap. Ang pangunahing pangyayari ay magsisimula na. Lin Hao Tian. Ang mga Reg Along ito ay para sa inyo ni Sunny na paghatian. Pero ngayon, wala ka na kaugnayan dito. Ano? Para. Al. Sa totoo lang kanina pa. Hindi po iyon totoo. Hindi po sinasadya. Tekla, sandali lang. Malaking pagkakamali. Magkakamag-anak tayo dito. Bakit ngayon mo lang binago ang isip mo sa mga Reg Along ito? Ale, pakiusap. Pakinggan niyo muna ako. Ang totoo po. Paano mo nasabi na ang mga regalo ko ay basura lamang? Ibig mo pa sanang basagin. Hindi. Al, hindi ko gagawin yon. Ang inyong mga mahalagang regalo ay masyadong mamahalin para sirain. Ikaw na si Kit at Bob Arrow kung ayaw mong basagin. Sige, ako na ang gagawa. Hay. Teka lang, ang aking Donghai Night Pearl. Sayang naman, Ang 1 milyon kong. nadurog na pera. Sige, hindi mo ba gustong basagin? Huwag, tigilan nyo. Ale, huwag nyo pong basagin. 5 milyong dolyares na porcelain. Ay naku, Nawala ang 5 milyon. Ano ang halaga ng 5 milyon kung ikukumpara sa pagmamahal ni Sanning? Traidor ka. Dinurog mo ang puso niya at hindi karapat-dapat sa anumang pag-aari.
Ningning, kausapin mo ang nanay mo. Huwag mo siyang payagang kunin. Nais kitang makipag-ayos. Magpakasal na tayo ngayon dit. Sige na. Ayaw ko. Alisin niyo lahat ito. Hindi ako makapaniwala na naiwan ako sa isang pagkakataon na hindi na maulit. Impossible. Hinding-hindi malalaman ni Sang Ni ang isang babaeng mayayaman. Anak, sumama ka sa akin. Song Yanran, ang mga red along ito na ibinigay ko ay 10 o 100 beses na mas mahalaga sa dote mo. Batay sa ating pusta. Hindi ba dapat lumuhad ka kay Sang Ning at humingi ng tapat na paumanhin? Mga gwardya. Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako. Kung maisipan niyo akong saktan, papatayan kayo ng tiyuhin ko. Kahit tiyuhin mo ay luluhod dito para humingi ng tawad sa mga ginawa mo. Kalokohan. Anak, yung paghampas niya sa'yo kanina, gantihan mo ng pareho. Sang Ning, tandaan mo, kung may kikilos mo ako kahit daliri, pagsisisihan mo habang buhay. Pigilan niyo ito agad. Tito, dumating ka rin. Ayos ka lang, Yanan? Mga walang hiya. Pinagtripan pa ako. Tito, wag mo silang pabayaan. Ano, nang ahas silang hawakan ng pamangkin ko? Gusto niyo bang mamatay? Huwag mag-alala. Ako na, sa problemang ito. Siya ang nagpanukala ng pustahan. Natalo siya, dapat niyang tuparin. Kalakalan mo yan. Kailan ako natalo? Lahat dito nakasaksi. Ang regalo ni tita, ang mas mahal talaga. Tama, nasaksihan namin. Oo, lahat kami. Ano tong paghihiyawan? Gusto niyo bang Song Yanat, walang may lakas na magsinungaling sa akin. Wala kang espesyal. Kahibangan lang. Muntik mo nang. Maloko ang lahat. Tingnan mo yung basurang suot mo. Plastic na kwintas. Ang kanyang kwintas. Hindi aabot sa 10 dolyar. Plastic na alahas. Alam kong mahirap lang si Sang para makilala mayayaman. Nahayag na ang totoo. Nagustuhan mo ba, nanay? Ang kwintas na ito, bakit ganap nakahawig ito? Ng kwintas sa aking mga panaginip. Plastic na kwintas. Muntik na akong mapaniwala sa iyong mumurahing daya. Ibig sabihin nito, ang lahat ng red along binigay mo ay peke pala. Ha ha ha. Peke ang kanyang mga regalo, kaya't nagmadali siya alisin ang mga ito. Takot na malantad. Kung nagpapanggap kang mayaman, magsuot ka naman ng totoong kwintas. Isang $10 na alahas. Sa bookstore mo ba ito nabili? Ha ha ha. Tingnan mo, ang kwintas na ito para sa pamangkin ko. Masdan mong mabuti, baliw. Ang kwintas na suot ko ay katumbas ng isang yaman. $1,000,000 na hiyas. Mga hampas lupang tulad mo ang nagdadamit ng plastic. Ang kwintas na ito ay higit na mahalaga kaysa sa tiyahin mong $1,000,000 na kwintas. Kahit 5 milyon o 10 milyon ay hindi katumbas ng halaga nito. Ha ha ha. Naririnig niyo ba to? Ayon sa siraulo, isang plastic na alahas ay walang halagang kayamanan. Nais kong malaman, paano mas hihigit ang aking $1,000,000 kaysa sa iyong walang kwentang plastic? Sapagkat ang kwintas na ito ay regalo ng anak ko, 5 taong gulang pa lamang. Pinaghirapan niya ito. Ang kwintas na ito, 15 taon ng kasama ko. Walang alahas sa mundo ang makakatumbas sa halaga nito. Kaya pala, lahat ng panahon, galing pala sa anak. Kung basagin ko ito, masasaktan ka kaya? Anong kinakatakot ko? Isang mumurahing kwintas na $10. Nag-aalangan ka pa. Ha, EWWW. Binabalaan kita, pag nasira mo ito, bubwisitin ko ang buhay mo. Anong sinabi mo? Bubwisitin ang buhay ko. Sige, nandito ang tiyo ko, bilang saksi, subukan mong hawakan ako. Kahudlurugan ko ito ngayon, anong magagawa mo? Paano mo ako mapipigilan? Delikado na. Ito ang ipinagbabawal na alahas ng chairman. Ipinagbabawal? Eksakto. Isang VC na nanghamak sa kwintas ng chairman, pangit at lumat, pinabagsak niya
ang buong kumpanya nito. Lahat dahil minura. Ang kwintas, nawasak ang negosyo. Nabaon sa utak, nawala ng tahanan, naging pulubi, mas masahol pa sa daga. Huwag kang magpalok. Si Song Yanran, hindi lang nang hamak sa alahas, sinubukan pa itong tapakan. Gusto niyang mamatay. Isang bulok na kadena lang, ang pamangkin ko, ang magtatapos sa kahihiyan mong ito. Magpresyo ka, bibilhin ko. Hindi mo kayang bayaran yan. Mas mahalaga ang kwintas na ito kaysa sa buong angkan ninyong Song. Ha, mga siraulo kayo. Manghamak kayo sa angkan namin. Huling babala. Isolate mo ngayon, o jijibin ko ang angkan ninyo. Subukan mo, baliw. Panoorin nyo. Dudurugin ko na ito. Magpanggap ka pa. Sige. Liz. Tapos na ito. Ang angkan ng Song ay haharap sa ganap na pagkawasak ngayon. Nakikita mo ba? Hilab ka, dinurog ko ang kwintas mo. Ha, anong magagawa mo ngayon? Suntukin mo ako kung may lakas ka. Ningning, paumanhit. 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 Ayos ka lang ba, Maam? Tama na. Magmadali kayong dalawa, at lumuhad para humingi ng tawad. Kung hindi, babasagin ko mga binti nyo. Song Yanran. Patay ka na. Ang angkan ng Song ay babagsak ngayon. Tumawag ka na. Tawagan mo ngayon din. Opo. Makinig kayong lahat. Ngayon ang inaasahang pagbabalik ng chairman at anak niyang babae. Nandyan ang lahat ng mga VIP. Siguraduhin nyo na nakatutok ang mga mata at isip. Opo. Sige na. Hello. Assistant Shu. Ano? Opo. Sandali, tama ba ang narinig ko? Bago maghating gabi. Ibig sabihin, isang tawag lang. Makakapunta rito ang provincial head sa loob ng 10 minuto. Sino ka ba? Ha, ha ha ha. Tama na. Huwag kang magyabang. Ni hindi mo nga masabihan ng GM ng lungsod. Dumalo. Iba pa kayang tao. Nandito na si Ejayang. Diyos ko, ang GM ng lungsod. Dumating talaga sa tawag niya. Eksakto. Nakakatakot ang koneksyon ng babaeng to. Mawawasak na ba talaga ang angkan Song ngayon? GM Jang, mabuting pagdating. May magandang balita raw dito. Dumako ako para batiin kayo. Batiin, ha? GM Jang. Tungkol sa kasunduan ng pamangkin ko. Narinig mo na ba? Salamat sa paglaan ng oras. Mula sa abala mong schedule. Para dumalo sa kasal niya. Mamaya. Sa isabayan kita ng pulutan. Ano? Kasunduan ng pamangkin mo? Oo, GM Jang. Sandali lang po. Aalisin ko na ito. Mga mananabutahe ngayon din. Palayasin sila. Maghanap agad ng venue. Magsaya na tayo. Pigilan ng pag-aksaya ng oras. Bali yan ng binti. At itapon sila. Si Ginoong Jayang mismo ang dumalo. Sa engagement party ni Miss, talagang may impluensya ang mga Kuya, dapat magpabango ka sa pamilyang Tama. Anak, dapat mas pagbutihin mo pa. Sige na, panoorin mo nang ayusin ko to. Yanran. Muntik na tayong malinlang ni Sang, ang pakunwaring mabait kanina. Huwag kang magpapakita ng awa. Kung hindi, sa kanyang pagpapanggap na inosente, magpapatuloy siyang kumapit sa akin. Sige. Putulin mo ang mga binti ni Sunny. Ngayon din. Ako na ang bahala sa sir ang babaeng to. Ginoong Jang, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Huwag kang magpanik. Ang sitwasyong ito, maayos ka agad natin. Bilasin mo. Pumunta ka na. Sangning. Isang hampas lupang tulad mo, hindi dapat mangarap sa akin. Sinira mo ang mga plano ko. Sisiguraduhin kong sa wheelchair ka habang buhay. At ikaw, ulol na babae. Mangahas kang sumalungat sa mga Song. Ngayon di ipaluluhurin kita na gumapang sa lupa at magmakaawa ng parang aso. Mga gwardya, ipulutong siya. Tita, takbo na. Ako na ang bahala sa kanila. Huwag kang mag-alala anak. Sila ang magpapakababat, magsusumamo. Mga tanga, ang yabang niyong lahat, hulihin sila.
Jijang, anong maipaglilingkod ko? Jijang, huwag mong sabihin, ikaw mismo ang magdidisiplina sa kanya. Ang simpleng bagay na ito, ako na ang bahala, ikaw, huwag ka nang makialam. Eksakto, Jijang. Maliit na usapin lang, pabayaan ang pamangkin ko. Kalokohan. Wakas na ng angkan ng song. Angkan ng song, wala ng pag-asa. Jijang, Bulag ka ba? Alam mo ba kung sino ang inaatake mo? isang, siraulo lang yan. Ano ng kapal ng mukha? Walang modo ka. Lahat kayo lalabanan mo. Tandaan mo. Mawawasak ang mga song. Jijang, nagkakamali kayo. Ang babaeng ito, suot ay kolyeng plastic. Anong kalagayan mayroon yan? Ang kolyeng ito, regalo ng anak ko. Ngayon, sinira ng mga hayop na to. Wawakasan ko na ang mga song. Jangjun, Narito. aksyonan mo silang lahat. Up. Song King, marami kang kasalanan. Ikaw ang may kagagawan. Mula ngayon, titiwalag ka na sa sining group at lahat ng miyembrong ipagbabawal sa sining, kahit sinong partner ng sining. Ang angkansong ay wala ng pag-asa. Wala na tayong pag-asa. Tiyo, ano pong nangyari, Tiyo? Kaya, wala kaming kinalaman sa kanila. Huwag niyong lipulin. Ang buong angkanlin. Tama. Iti blacklist din ang angkanyo. Ano na ang dapat gawin? Ang sining group na, direktor ng Sangay Guangping na si Wang Ruilong, dala ni Iwang ang 5 milyon para sa patent ni Ilin Haoshan. Hindi ba yan si Jiwa? Ang kanyang ama, ang hepe ng Sangay Guangping ng Sining Group. Diyos ko, ganitong importante, ang personal na dumalaw para kay Lin Haotian. Ilin, sa ngalan ng sining group pagbati, ang iyong parangal sa patent ay kahanga-hanga. Narito ang 5 milyon na premyo. Ayon sa punong tanggapan, si Ilin ay direktang magiging katulong ng aking ama sa Guangping na may 100 milyon na sahod. Ping Shu. Narito ang opisyal na liham ng pagtatalaga. Maging katulong ng hepe. Diyos ko, ang sangay ng Sining Group sa probinsya, ang pinakamakapangyarihang sa negosyo ng Guangping. Kapag sumali si Haotian sa headquarters, bilang executive assistant, babangon ang angkanlin parang phoenix. Ginoong Haotian, ang inyong pamilya, ay magiging pinakatanyag na pamilya sa Guangping. Ginoong Lin, hinihintay na masigi ng aking ama ang inyong pagsapi. Palagay ko nga pala, personal na naghanda ang ama ko ng 2 regalo. Una, isang pasadyang Mercedes-Benz na nagkakahalagang 10 milyong yuan. Pangalawa, villa sa tabing dagat sa kapital na nagkakahalagang 50 milyong yuan. Nakikiusap kami na tanggapin niyo. Batang Ginoong Wang, napakabait niyo. Anak, ang general manager ng Provincial View ay nakapansin na sa iyo. Yung hamak na, city branch manager na. Blacklist ay wala ng... Tama. Napalitan na ang daloy. Ngayon, ako naman, ang ako sa baliw na ito. Ako sa akin. Maglakas loob ka. Ako na ngayon ang assistant ng Provincial View Manager. Akala mo mapoprotektahan ka ni Jiangjun? Tita, malalaking tao sa probinsya. May kapangyarihan at koneksyon. Huwag kang makialam sa gulo na ito para sa akin. Huwag kang mag-alala, anak. Ang kayabangan ni Lin Haotian. Binibini, ano ng kalokohan yang sinasabi mo? Si Ginoong Lin na ito ay direktang pinuri ng tagapangulo. Kung mapapaboran tayo sa kanya, tataas ang posisyon ng tatay ko. Sino ang mag-akala na may maglalakas loob sumalunga? Dumating na ang pagkakataon ko. Ang seremonyang ito at paghirang kay Yilin ay direktiba mula sa punong tanggapan. Nakakahiyang bastusin si Yilin, alam mo ba ang mga kapalit nito? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka, sa paghamak mo kay Yilin, minura mo ang angkan ng Wang, ikaw, at yang pulubing katabi mo, lumuhod kayo ngayon, at magmano kay Yilin, tuloy-tuloy hanggang siya'y masiyahan. Nanggugulo ka. Karapat dapat ba ang kaninyong Wang? Sa mga salitang yan, minamaliit mo ang aming angkan. Ginoong Wang, itong babaeng to, grabe ang kayabangan. Hindi lang ako binaunan, nag-utos pa na, 0 minuto na lang ang tatay mo, bago mag-alas 12, para humarap sa kanya. Nakahanda na lahat. Mabuti. Sa loob ng 10 minuto. 10 minuto, kunin mo ang tatay ko rito. Eksakto. Wang Ruilong, maghinto ka na sa pagpapanggap, parang kawawang payaso. Tama na ang drama. Kapag pinatagal mo pa, mamamatay kang mangmang. Binatang Wang, 5 na minuto ang lumipas. Pagkaubos ng oras, mabubuko ang peke nilang bala. Hindi nakakatuwa ang biro mo. Sinang lalawigan ang tatay ko. Paborito ngayon ng tagapangulo. Pangahas kang magsinungaling. Papatayin ko. Ang dila mo, Wang Ruilong, lumagpas ka na. Lumagpas? Ikaw pa.
Si Jiang pala, mula sa Ngay Sanjiang. Ano to, naging tagapagligtas ka pa? Wang Ruilong, pag ginulo mo siya, mabubuwal ang mga Wang. Sa Sanjiang, kami ang hari. Sino ang makakalaban? Gusto mo bang mapasay nila aga? Wang Ruilong, parating na ang tatay mo. Wala kang ideya, sa impyernong ginulo mo. Pagdating niya, magmamakaawa kayong dalawa. Sa lalawigan Guangping, walang may lakas loob sa mga Wang. Ginoong Wang, ang lakas ng loob mo, kahit ang Pangulo ng City Corp, ay di makapalag sa'yo. Ginoong Lin, angkan ng Wang ang hari sa Guangping. Pag may manghamas sa'yo, papatayin ko buong angkan nila. Isang Wang family lang, nagmamalaki ka na. Minamaliit mo ba ang angkan ng Wang? Ginoong Wang, malamang ito'y kabit ni Jiang Jun. Pinagbantaan pa nga, ang pamilya Lin na ilagay sa blacklist ng sini, dapat mong parusahan. Ang babaeng to, huwag kang mag-alala, Yilin. Ipaghihiganti kita. Salamat, Ginoong Wang. Pagmasdan kita, wala kang pagbabago. Lagkit kitang, babaeng tulad mo, sexy kahit may edad na. Ito usapan, lumuhod ka't, manikluhod kay Ilin, magmakaawa kang, hanggang maawa siya. Ano ng lakas ng loob mo? Gago kang walang niya. Hintayin mong dumating ang tatay. Pupunitin niya yung bibig mo. Pupunitin ang bibig ko. Paano, ganito ba? O kaya ganito? 5 minuto na lang. Maiintindihan mong gaano ka katanga at kahiya-hiya. Akala mo kung sino ka, magpakatotoo ka, baka sipain kita ng, magkaroon ka ng amenorhea. Wang Ruilong. Wang Ruilong, karapat dapat kang mamatay. Tignan natin, kayong dapat mamatay, habang tagapamahala ang tatay ko. Sa probinsyang sangay ng kumpanya, sinumang maghamon kay Yilin, ay tatanggap ng galit ko, baliw na babae. Akala mo kung sino ka, ang lakas ng loob mong magtaguyod, kay Sangning, ngayon, papaluhurin kita sa harap ko, at magmakaawa. Ikaw ang iiyak ng nakaluhod, pati siya. Wala nang makakapigil ngayon. Kalokohan, habang siya pa ring tagapamahala, ng probinsyang sangay ng Sining Group, sa Guangping Province, walang makapagpaluhod sa akin. Gago, kahit tatay mo'y di ka maangkat. Ano nang sinabi mo? 3 minuto, tatay mo, ikaw, pati siya. Lahat kayo'y luluhod at hihingi ng tawad. Bibigyan kitang 3 segundo, para lumuhod ka ngayon din, at magmano sa amin ni Yilin. Kung hindi, huhubaran kita, sa harap ng lahat, at lalaitin kita. Patay na si Sangning, si Wang Ruilong. Kilalang mapaghiganti. Ang babaeng to, ginago ako ng husto. Kahit libo-libong beses siyang mamatay, di say sapat. Puto kang maliit, gustong mabali ang maruruming kamay mo. Ano nung lakas ng loob mong itulak ako? Alam mo ba talaga, kung sino ako sa Guangping Province? Wala akong pakialam kung sino ka man. Habang nandito ako, di mo gagalawin si tita. Titingnan natin. Huwag niyong subukan. Sino ka ba talaga? Ang tatay ko ang nagpapatakbo ng Sining Group na sangay dito sa Guangping. Isang ulilang katulad mo, ang mangahas na hamunin ako. Maging aware ka sa posisyon mo. Dalawang minuto na lang. Nakarating ng gusto sa oras. Nasaktan ka ba, anak? Ayos lang po ako, tita. Kasalanan ko to. Nadamay ka pa sa gulok. Binalaan ko sila. Ang sino mang manakit sa'yo, magdudusa ng malala, maging ang angkanwang. Ikaw lang ang babaeng branch manager ng lungsod. Wala kang ibang katayuan. Hindi mo alam ang iyong lugar. Nakangahas kang hamunin ang pamilyang Wang. Paano mo nasasabi yan, nang hindi ikinahihiya? Baliw na babae, sa impluensya ni Young Master Wang sa Guangping, hindi niya kailangang kumilos. Para wasakin kayo ni Sangning, sa isang salita lang, guguluhin namin ang buhay niyo. Kuya, si Sangning ay ulila. Walang pamilyang sumasalo. Anong pamilya ang sisirain natin? Tama, bugbugin natin siya hanggang mamatay. Para magkita-kita sila sa impyerno. Mabuting gawa pa ito. Lin Haotian, hindi ka pa rin natuto. Nakalimutan mo na ba, nang nagmamakaawa ka sa akin? Putang ina mo, ang pamilyang Lin, may kakampi ng si Young Master Wang. Huwag kang mayabang. Ni hindi nga kayang protektahan ng mga Wang ang sarili nila. Nakukuha mong lapastanganin ang pamilyang Wang. Lilinawin ko. Ang pagdurog sa'yo, parang pagpisa lang sa langgam, isang babaeng katulad mo. Pagkatapos kong paglaruan, ipaparis kita sa pulubi, at ibebenta. Sa mga taong bundok, napakagandang plano. Sa 1 minuto, luluhod ka, at didilaan ang sapatos ko. Gusto mo mang dilaan ko, CJ? Gusto mo bang mamatay? Baliw na bruha ka. Hinampas mo ako. Ayos ka lang po, Ale. Okay lang ako. Huling pagkakataon mo, lumuhod ka na. Mag-sorry sa akin at kay Emmalyn. Sumama kang tahimik. Kung hindi, papatayin kita ngayon din. Huling babala, kung gusto mong manatili sa Dragon Rice Group, lumuhod at humingi ng tawad. Patay ka. Hulihin siya. Hubarin siya.
Mga hayop kayo, ano nang ginagawa nyo? Sa liwanag ng araw, wala na bang batas? Malandi ka, gusto mong mamatay. CJ, gagawin kong totoo. Bugbugin niyo siya. Suntukin siya, mas malakas pa. Magsialis kayo, Wang Changming. Dumating ka rito agad. 10 segundo o mas mababa. Harapin mo ang parusa. Luko-luko. Ang galing mong umarte. Natitirang oras. 5, 4, 3, 2, 1. Paso na ang oras. Nasaan siya? Nasaan ang tatay ko? Nagpapanggap. Sige na, itong binatang ito. Ang magwawaka sa inyo. Si Wang Changming, CEO ng Dragon Rise Group. Tatay, bakit ka nandito? Sining Group. Wang Changming, hepe ng Guangping Branch. Bumabati sa ating tagapangulo. Tatay, nagkakamali ka siguro. Sirain itong baliw na to. Siya ang tagapangulo. Wang Changming, ito ang anak na pinalaki. Sinampal niya ako. Pinaluhod ako. Ginawan ako ng kahihiyan. Lahat ng paraan ginawa niya. Ang lakas ng loob ng pamilya niyo. Ikaw na kahihiyan. Wawasakin mo ba ang pamilya natin? Tatay, di ko alam na siya ang tagapangulo. Siya ang may gawa. Siya ang nag-utos na laitin ang tagapangulo. At patungtong siraulong to. Huwag kang aalis, siya ang may pakana. Siya ang nag-utos saktan ang tagapangulo. Siya talaga. Hindi. Di ko alam na siya ang tagapangulo. Ginamit lang ako ni Lin Haotian. Kasalanan niya lahat ito. Ikaw. Tagapangulo, patawarin niyo po kami. Awaan niyo ang pamilya Song. Tagapangulo. Kaawaan niyo po ako. Tagapangulo, kahabagan niyo kami. Nakikiusap ako. Nagkamali ako. Aminado na ako. Wala akong kinalaman dito. Lumuhad ka ngayon din. Alam kong nagkamali ako. Magsalita ka naman, tatay. Aminado na kaming lahat. Huli na ang lahat. Kayong lahat ang may gawa nito. Ipatupad ang utos ng kumpanya. Dalhin niyo silang lahat. Sir, mga gwardiya, samahan nyo silang lumabas. Ipagpaumanhin niyo po ako. Tatay, wala akong sala. Di ko lang maintindihan. Ang katulad niyong mataas. Bakit itinataguyod si Senin? Anong karapatan niya? Bakit siya? Dahil siya ang aking. Tulungan kitang isuot ito. Nanay, ngayon ay araw ng mga ina. Bakit ikaw ang nagbigay ng regalo sa akin? Ikaw ang dapat pasalamatan, Ningning, sa pagiging anak ko. Kasama ka, kumpleto na ang buhay ko. Naaalala ko na. Naaalala ko na ang lahat. Ningning, ikaw pala. Inay, Ningning, ako to, ang iyong ina. inay, Ningning. Hindi na kita iiwan mag-uli. Wala nang mananakit sa'yo muli.